Hindi pa tuyo ang tinta sa aking annulment paper, pero nag-apply na ang asawa ko para magpakasal sa kanyang kabit. Ngayong gabi, palihim kong tinanggal sa trabaho ang aking hipak. Nag-vibrate ng matindi ang aking cellphone. 77 tawag mula sa aking galit na biyenan. Sino ka para tanggalin sa trabaho ang aking anak na kumikita ng 5 milyon? Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung saan kayo nanonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lalo pang lumago ang channel na ito at makapahatid ng mas kapanapanabik na kwento. Mahina ang ulan na bumasa sa patio ng Quezon City Regional Trial Court ng hapong iyon. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng singaw ng aspalto ay tila sumasalamin sa aking nararamdaman ngayon. Pinahalong kalayaan na nakakapagpagaan ng loop at mga tira-tirang pait na hindi pa lubos na nawawala. Lumabas ako mula sa lobingang gusali, hawak ang isang brown na folder sa kanang kamay. Sa loob nito nakatago ang isang piraso ng papel na nagpabago sa aking status pabalik sa pagiging single. Ang annulment decree. Ang tunog martilyong Huwes kanina ay malinaw pa ring umalingaw-ngaw sa aking tenga. Isang matatag na buzz na pumitol sa sagradong buklod na sa loob ng 5 taon ay ako lang ang nagbigay ng artipisyal na paghinga. Si Mang Tonyo, ang aking pribadong super, ay mabilis na nagbukas ng pinto ng itim na Alphard na naghihintay na sa drop-off area. Ang kanyang may edad na mukha ay nagpapahiwating simpatiya, kahit hindi siya naglakas loob na magsalita ang kahit isang salita. Matagal na siyang nagtatrabaho sa akin para malaman kung kailan dapat manahimik. Sa opisina po, ma'am? Tanong niya nang mahina habang nakaupo ako sa malambot na gitnang upuan. Oo, Mang Tonyo. Direkta sa BGC. Maikli kong sagot habang inisandal ang likod. Umandar ang sasakyan, binabaktas ang trapik ng Maynila na hindi natutulog. Tumingin ako sa labas ng bintintan. Pinakmamasdan ang butil ng ulan na gumagapang sa salamin. Ang Quezon City ay laging may kwento, at ngayon, isang kabanata sa buhay ko sa siyudad na ito ang nagtapos. Si Daniel Mendoza, ang lalaking minahal ko ng buong puso. Ang lalaking sinuportahan ko ang karera mula sa wala, ay opisyal ng nakaraan. Walang luha. Naubos na ang luha ko 1 taon na ang nakakaraan, nang una kong naamoy ang pabango ng ibang babae sa kanyang polo sa trabaho. Noong panahong iyon, bobo pa ako, pinipilit pa ring itanggi. Iniisip na marahil ang aking pagiging abala sa pagtatayo ng Harvest Valley Foods Inc. ay nagpatuyo sa kanya. Gaano ako ka-inosente. Nag-vibrate ang aking cellphone sa Hermes bag sa aking kandungan. Sa simula, gusto ko itong balewalain. Gusto kong namnamin ang sandaling itong katahimikan. Ngunit ang pagvibrate ay umulit, na nagpapahiwatig nege pagdami nege notifikasyon. Tamad akong kumuha, nebag at inilabas ang manipis na bagay. Umilaw ang screen. Nagpapakita nege sunod-sunod na notifikasyon sa Instagram. Sumingkit ang aking mga mata. Isang pamilyar na pangalan ng account ang lumabas sa pinakataas ng aking circle of friends. Iyon ang account ni Daniel. Nakabuhay ang puso ko. Hindi dahil sa pakamis, kundi dahil sa kawalan ng paniniwala. Hindi pa 1 oras mula ng opisyal kaming mahiwalay ayon sa batas ng estado. Wala pa ngang certificate of finality mula sa korte. At kakatapos lang ilabas ang annulment decree. Ngunit gumawa na siya ng kaguluhan. Pinindot ko ang notifikasyon. Isang story photo ang malinaw na lumabas sa retina screen ng aking cellphone. Doon, sa isang background na kilala ko bilang isa sa mga mararangyang chapel sa gilid ng bangin sa Tagaytay, nakatayo si Daniel na may malawak na ngiti. Suot niya ang isang cream-colored linen suit. Ang suit na alam kong nakakahalaga ng 10,000. Binili gamit ang karagdagang credit card na ang bill ay dumating sa aking account noong nakaraang buwan. Sa tabi niya nakatayo ang isang babae na nakasuot ng puting body-hugging dress na nagpapakita ang kanyang kurba. Nakangiti ng matamis habang nakayakap sa braso ni Daniel. Si Clarice, ang muhang babae ay punong tagumpay. Makapal ang makeup niya. Sinusubukan nitong takpan ang murang impresyon na, sa hindi malamang dahilan, ay laging nakakabit sa kanya. Gaano man kamahal ang mabagay na idinikit niya sa kanyang katawan.
Ngunit ang nagpainit ng aking dugo ay hindi ang litrato, kundi ang nakasulat sa ilalim nito. New life. True love. Finally legal and forever. Number blessed, tumawa ako. Isang tuyong tawa na lumabas na lang nang hindi ko mapigilan. Ang aking boses ay pumutol sa katahimikan sa loop ng sasakyan, dahilan upang sandaling sumulyap si Mang Tonyo, sa rearview mirror na may nag-aalalang tingin. Finally legal, siniseryoso kong bulong. Ang galing mo, Daniel. Wala ka talagang kahihiyan. Kaya pala hindi siya dumalo sa final hearing ngayon at abogado lang niya ang nagrepresenta. Nasa Tagaytay pala siya. Naglulunsad siya ngang sikretong kasal. O marahil fake wedding. Wala akong pakialam sa pera na sigurado akong karamihan ay mula pa rin sa manatitirang pasilidad na ibinigay ko. Pinalaki ko ang larawan. Ang aking matalas na mata. Nasanay suriin ang madetalye ngang makontratang bilyon-bilyon. Ay kaagad nakapansin ng isang bagay. Ang relo na suot ni Daniel. Ang Rolex Submariner na iyon. Iyon ay regalo sa aming ika-4 na anniversary ng kasal. Regalo na ibinigay ko gamit ang aking unang malaking dibidendo. Suot pa rin niya iyon habang pinapakasalan ang ibang babae. Napaka-ironik. At si Clarissa. Ang maliit na bag na nakalagay sa mesa sa likod nila. Lady Dior na blush-colored na nawala sa aking koleksyon 2 linggo na ang nakakaraan. Sabi ni Daniel. Baka raw nawala lang o kinuhang ang katulong na tinanggal na sa trabaho. Ngayon, ang bag na iyon ay nasa kamay ng kanyang bagong ginang. Ang galit na kanina ay maliit na spark lang ay nagsimula ng umapoy sa aking dibdib. Hindi selos. Diyos ko, hindi ako nagseselos kay Daniel na mahina at walang paninindigan. Galit ako dahil sa pakiramdam na iniinsulto ako. Galit ako dahil ipinagdiriwang nila ang kanilang kaligayahan sa ibabaw ng maguhong ng paggalang na sinira ko. Si Daniel ay walang-wala kung wala ako. Dati, siya ay isang graduate lamang na nalilito kung ano ang trabaho. Nag-apply sa kung saan-saan pero laging tinatanggihan dahil walang espesyal na kasanayan. Ako ang nagpatayo sa kanya, nagbigay sa kanya ang posisyon bilang direktor sa isang subsidiary company upang makmukha siyang may autoridad sa harap ng kanyang malaking pamilya. Ako ang nagtakip sa kanyang kawalan ng kakayahan na pamunuan ang mapulong sa pamamagitan ng palaging pagbibigay ng detalyadong briefing bago siya pumasok sa silid. Ako ang nagpakalma sa kanyang ego upang hindi niya maramdaman ang inferiority sa harap ng kanyang asawa na isang CEO. At ang kapalit? Niloko niya ako kay Clarissa. Isang babae na ang, along lang, ay magivaw da zenigi. Pera et magpaganda, sa rapi enigi. Salaming. Si Clarissa na ingi, along ang pagkikaiba. Enigi, current assets at fixed assets. Si Clarissa na nag-isip na ang pagiging asawa ngang mayaman ay isang propesyon. Ma'am Celestine, narito na po tayo sa lobby. Ginising ako ng boses, ni Mang Tonyo mula sa aking pagmumuni-muni. Lumingon ako. Ang skyscraper na may asul na salamin sa BGC ay matayog na nakatayo sa aking harapan. Harvest Valley Foods Incorporated. Ang aking kaharian, ang lugar kung saan ko ibinuhos ang aking pawis, luha, at oras sa loop ng huling 7 taon. Ang gusaling ito ay matibay na nakatayo, hindi tulad ng aking marupok na bahay kasal. Salamat, Mang Tonyo, sabi ko habang inaayos ang aking blazer. Pwede na po kayong umuwi pagkatapos nito. Baka mag-overtime ako hanggang umaga. Sige po. Ma'am. Mag-ingat po kayo. Magalang na sagot ni Mang Tonyo. Bumaba ako sa sasakyan. Sinalubong ako agad ng malamig na hangin ng lobby, kaiba sa malamig na hangin sa labas. Ang security guard na nakabantay sa automatic glass door ay agad na tumayo at nagbigay pugay. Magandang hapon po, Ma'am Celestine. Matinis niyang bati. Tumango lang ako ng bahagya. At nagpatuloy sa paglakad patungo sa executive elevator. Umugong ang aking mayapak sa makintap na marmol na sahig. Sumasalamin ang aking anino doon. Isang babaeng nakasuot ng mayos na business suit. May malamig na mukha na walang ekspresyon, ngunit may nagliliyap na tingin sa mata. Sa loop ang elevator na nagdadala sa akin paakyat sa ika, 30 palapak, muli kong tiningnan ang screen ng aking cellphone.
Naroon pa rin ang larawan nina Daniel at Clarice. Ang saya-saya nilang tingnan, na para bang mundo ay kanila lang dalawa. Akala nila, nanalo na sila. Akala nila, sa paglabas ng annulment decree na ito, magluluksa ako sa isang sulok ng kwarto habang iniyayakan ang pagkabigo ng aking kasal. Nakakamali sila. Nakalimutan nila kung sino ako. Ako si Celestine. Hindi ko binuo ang pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-iyak. Binuo ko ito sa pamamagitan ng estratehiya, kalkulasyon, at lakas ng loob na itapon ang mga assets na nalulugi. At si Daniel, kasama ang lahat ng parasitong nakakabit sa kanya, ay opisyal nang napabilang sa kategorya ng mga naluluging assets na kailangang ilikwidad. Bumukas ang elevator sa executive floor. Tahimik ang paligid dahil tapos na ang oras ng trabaho, kalahating oras na ang nakakaraan. Mga ilaw lang sa pasilyo ang mahina pa ring nakasindi. Naglakad ako patungo sa aking opisina na nasa dulo ng koridor. Nang dumaan ako sa Operational Director's Office. Ang opisina na dating ginagamit ni Daniel bago siya mag-resign noong nakaraang buwan sa aking kahilingan. Huminto ako sandali. Bakante na ang opisina na iyon. Ngunit hindi ang katabing opisina. Ang opisina ng Head of Marketing. Ang opisina ni Megan Mendoza. Ang kapatid ni Daniel. Patay na ang ilaw sa opisina ni Megan. Siyempre, ang spoiled brat na iyon ay hindi kailanman nanatili sa opisina paglampas ng alas 5 hapon. Para sa kanya, ang opisina ay lugar lang para ipagmalaki ang kanyang pinakabagong mamahaling gamit at gumawang social media content. Hindi lugar para magtrabaho. Isang ngitingang paghamak ang muling lumabas sa aking labi. Marahil malaya na si Daniel sa aking pagkakahawak sa batas, ngunit nakalimutan niya na ang kanyang pamilya ay umaasa pa rin sa akin. Si Megan ay nagtatrabaho pa rin dito. Sinusuweldo ng hindi makatwiran para sa kanyang kawalan ng kakayahan. Kakayahan, ito ay dahil lang sa dati. Gusto kong panatilihin ang magandang samahan kay Aling Rose Mendoza, ang aking biyenan. New life, true love, bulong ko na inuulit ang caption ni Daniel. Sige, Daniel. Tingnan natin kung gaano kaganda ang bago mong buhay kung isa-isa kong puputulin ang lahat ng pinagkukunan ng pondo. Idinikit ko ang access card sa pinto ng aking opisina. Isang mahinang beep ang narinig at bumukas ang pinto. Ang aking malawak, malamig, at punong-puno ang amoy kape na opisina ang sumalubong sa akin. Ibinato ko ang aking Hermes bag sa sofa, at naglakad patungo sa malaking mesa na gawa sa kahoy ng mahogany. Binuksan ko ang 27-inch iMac sa mesa. Ang liwanag ng screen ay nakpaliwanag sa aking mukha na ngayon ay matigas. Wala nang Celestina na masunurin. Wala nang manugang na tahimik lang kapag iniinsulto ang biyanan para lang sa kapakanan ng pagalang. Ngayong gabi, hindi ako isang asawa na diniborsyo. Ngayong gabi, ako ay isang CEO na naglilinis ng kumpanya. At ang unang basura na itatapon ko ay si Megan. Ang digital wall clock sa sulok ng aking opisina ay nagpapakitang alas 9 gabi. Madilim na ang langit sa labas ng mabintana na hanggang kisame. Ang tanging nagpapailaw ay ang kumikinang na ilaw ng gusali sa Maynila na hindi natutulog. Ang tanawin ng Begeche sa gabi ay laging maganda. Ngunit ngayong gabi, ang kagandahan na iyon ay malamig at matalim, tulad ng aking nararamdaman. Kumalam ng mahina ang aking tiyan. Napansin ko na hindi pa pala ako kumakain mula tanghali. Ang paglilitis at ang drama sa Instagram ni Daniel ay sapat nang nagpabusok sa akin ng emosyon. Ngunit ang aking katawan ay humihingi pa rin ng karapatan nito. Kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ang ride-hailing app. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri. Umorder nga. Isang baso nga. Iced Americano na walang asukal at isang piraso na croissant mula sa isang 24 oras na kafe sa ground floor ng gusali. Iyon lang ang kaya kong tanggapin ngayon. Pakiramdam ko, mahihirapan akong lunukin ang mabibigat na pagkain. Habang nahihintay na dumating ang order, muli akong nag-focus sa screen ng computer. Ang HRD at financial system ng kumpanya ay malinaw na nakasampang sa aking harapan.
Bilang CEO at may-ari ng majority shares, mayroon akong divine access. Nakikita ko ang lahat. Bawat pisong lumabas, bawat pagliban, bawat reimbursement claim. Sa loop ng matagal na panahon, sinadya kong ipikit ang aking nga mata. Nagbigay akong espesyal na access kay Megan dahil sa kahilingan ni Daniel at sa pagmamakaawa ni Aling Rose. Ang kapatid mo ay nangangailangan ng karanasan. Celestine. Hayaan mo siyang matuto sa kumpanya mo. Huwag kang maging madamot sa sarili mong kamag-anak. Ganon ang sabi ni Aling Rose noon. At bobo akong sumunod. Inilagay ko si Megan sa isang strategic position bilang head of marketing na may pag-asa na matuto siya. Ngunit ang datos na nakita ko ngayong gabi ay nagpapatunay na hindi siya natuto magtrabaho. Natuto lang siya kung paano kumita. Sinamantala niya ang pangalan ni Daniel para takutin ang finance team kaya naipapasa ang mapekeng resibo. Binuksan ko ang folder na may nakasulat na Marketing Division Q4 Expenditure Report. Dahan-dahan kong sinuri ang bawat linya ngang datos sa Excel table. Unti-unting kumunot ang aking kilay. November 15. Description. Meeting with Prime Foods Corp. Client. Lokasyon. Solaire. Halaga. PHP 20,000. Napatahimik ako. PHP 20,000 para sa isang lunch meeting sa isang kliyente. Agad kong chinek ang attachment ng resibo. Nanlaki ang aking mga mata. Ang resibo ay hindi galing sa ordinaryong restaurant. Ito ay resibo mula sa isang premium nail salon sa Bonifacio High Street. Kasama ang bill mula sa isang mamahaling dessert boutique. Sa resibo niya salon, malinaw na nakasad ang serbisyong manicure, pedicure, at lash extension para sa 3 tao. Kailan panahing bahagi ng business lobbying ang lash extension? Galit kong bulong. Nagpatuloy ako sa pag-scroll pababa. November 20. Description. Entertainment client. Halaga. PHP 45,000. Ang resibo ay nagpapakita ang bill mula sa isang nightclub sa poblasyon. May order ang ilang bote ang imported liquor. Kinuyom ko ang aking kamao. November 20. Naalala ko ang petsa na iyon. Iyon ay Biyernes. Nagpaalam si Megan na umuwi ng maaga bandang alas, 3 ng hapon, na may dahilan na matinding migraine. Ngayon, ang kanyang migraine ay ginamot pala ngang pagdiriwang gamit ang pera ng aking kumpanya. Kung mas malalim ako sa pahuhukay, mas mabaho ang amoy ng bangkay. Trinatrato ni Megan ang account ng kumpanya na parang sarili niyang pitaka. Bumibili siya ng gasolina para sa kanyang pribadong sasakyan. Nagbabayad ng laundry bill para sa kanyang party clothes. Mayroon pang ang resibo ang pakbili ng skincare na nakasingit sa tumpok ng nga resibo ang pakbili ng office supplies. Gago. Bulong ko. Talagang bali. Kumatok ng mahina ang pinto ang aking opisina. Pumasok ang isang security guard na may dalang paper bag na naglalaman ng order ko ng kape. Excuse me po, Ma'am Celestine. Ito na po yung order niyo galing sa driver sa baba. Magalang niyang sabi. Salamat, Mang Jose. Ilagay mo na lang sa guest table. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi pa po kayo uwi? Ma'am? Gabi na po. Tahimik na po ang gusali. Tanong ni Mang Jose ng patsaswal. Siguro ay naawa sa kanyang amo na mag-isa sa gabi. Mamaya na lang po, Mang Jose. May peste pa akong kailangan puksain bago magumaga. Walang ekspresyong sagot ko. Bahagyang naguluhan si Mang Jose sa sagot ko. Pero tumango lang siya at nagpaalam. Nang magsara ang pinto, nilagok ko ang malamig na Amerikano. Ang pait nito ay tumagos sa aking dila. Mas nagpapalinaw sa aking utak. Ang financial audit ay sapat na para tanggalin siya. At kahit pakasuhan siya ng paglustay ng pondo, nguway kolangan ko ang isang bagay na mas matindi, isang bagay na hindi niya may tatanggi kapag magpumilit siya. Lumipat ako sa audit ng sistemang komunikasyon. Ang aming patakaran sa kumpanya ay napakahigpit. Lahat ng datos ng kliyente ay sikreto at maaari lamang ipagpalit sa pamamagitan ng naka-encrypt na email ng opisina o internal server. Ang pagpapadala ng datos ng kliyente sa labas o sa personal na device ay isang malubhang paglabag sa antas ng isa. Binuksan ko ang lock ng aktibidad ng email at server access ni Megan. Wala. Bihira lang buksan ni Megan ang kanyang email sa opisina.
Paano siya nagtatrabaho? Paano siya nagpapadala ng proposal sa mga kliyente? May masamang pakiramdam ako. Naalala ko, laging abala si Megan sa kanyang cellphone tuwing meeting. Mas mabilis sa fiber, Ma'am Celestine. Ayaw na ngang kliyente magbukas ng email. Ganun ang kanyang dahilan tuwing pinagsasabihan ko siya. Ginamit ko ang IT Authority para makuha ang data synchronization lock mula sa laptop na inisyu and opisina na ginagamit ni Megan. Lumabas na ikinonekta niya ang WhatsApp web sa laptop and opisina. At sa kabobohan niya, inactivate niya ang auto backup document feature sa kanyang personal Google Drive na nakakonekta rin sa laptop na iyon. Nakuha ko ang kasaysayan na mga dokumento na in-upload niya at ang aking natuklasan ay tuluyan nang nagpatigil sa pagdaloy ng aking dugo sandali bago ito bumilis sa galit. Sa loop ang kanyang personal drive ay may folder na pinangalan ng FIP Client Data. Ang nilalaman nito ay hindi lamang nga pangalan at numero ng telepono, kundi pati na rin ang sensitibong data tulad ng halaga ng kontrata, kagustuhan sa presyo, at lihim na negosasyon ng Harvest Valley Foods Inc. At ang mas malala pa, nakita ko ang screenshot ng pag-usap sa WhatsApp sa pagitan ni Megan at ng isang taong pinangalan ng Tita Rose o ang kanyang ina mismo. Megan. Ma. Ito po yung data ng mga pinakamalaking kliyente ni Ate Celestine, sabi ni Kuya Daniel. Subukan mo po i-offer sa kaibigan ni Kuya Daniel na gustong magsimula ng kalaban na negosyo. Baka po makakuha tayo komisyon. Tita Rose. Magaling. Anak. Kunin mo lang ang kaalaman. Mamaya, kapag matagumpay na si Daniel sa kanyang bagong negosyo, kukunan natin ang lahat ng kliyente na iyon. Para matuto si Celestine. Napakayabang niya akala niya dahil mayroon siyang kumpanya. Natulala ako. Nanginig ang aking makamay. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pandidiri. Hindi lang sila malinta. Sila ay mamakamandag na ahas na inalagaan ko sa loob mismong aking tahanan. Sa loob ng matagal na panahon, nanahimik ako nang insultuhin ako ni Aling Rose sa mga family gatherings. Nanahimik ako nang sabihin niya na ako ay isang babaeng hindi marunong mag-alaga ng asawa dahil masyado akong abala sa trabaho. Ngunit sa likod ko, siya at ang kanyang mga anak ay nakaisa upang nakawin ang pinakamahalagang asset ng aking kumpanya. Si Daniel, Clarice, Megan, Aling Rose, sila ay isang paketeng kapahamakan. Niloko ako ni Daniel. Inubos ni Clarissa ang pera ko. Ninakaw ni Megan ang pera at datang ang aking kumpanya. At si Aling Rose ang utak sa likod ng lahat ng iyon. Agad kong pinindot ang print button. Umugong ang laser printer sa sulok ng aking opisina. Iniluluwa ang bawat pahina ng ebidensya ng krimen ni Megan. Ang maresibo ang gastusin, ang lock ang illegal access, at ang screenshot ang pag-usap. Lahat ay malinaw na nakalimbak, itim sa puti. Tinipon ko ang papel na iyon. Inayos upang maging isang makapal na tumpok. Ito ay hindi lamang isang sulat ng babala. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa karera ni Megan. Kinuha ko ang aking cellphone. Nagtype ng maikling mensahe sa aking HRD manager, si Sir Ben. Sir Ben, paumanin sa pagdisturbo sa gabi. Pakihanda po ang notice of termination letter para kay Megan Mendoza. Staff marketing, ang dahilan. Matinding paglabag sa SOP, pagmamanipula sa financial reports, at paglabas ng trade secrets. Bukas na umaga, alas 9 eksakto. Gusto ko, nasa mesa ko na ang sulat na iyong kasama ang security team sa lobby. Hindi nagtagal. Dumating ang sagot. Sir Ben. Opo. Ma'am Celestine. Handa ko po kaagad. Kailangan po bang separation pay? Nginisian ko ang tanong na iyon. Walang separation pay. Kalkulahin ang kabuang pagkalugi na kanyang ginawa mula sa ebidensya na mayroon ako. Kung hihingi siyang separation pay, sabihin na dadalhin natin ang ebidensya na ito sa pulisya. Ibawas ang kanyang huling sweldo upang matakpan ang bahagingang pagkalugi. Sir Ben? Naintindihan po, ma'am. Susundin ko po. Inilapak ko ang aking cellphone. Alas 11 ng gabi na. Naubos na ang kape sa baso. Ang tanging natira ay ang natutunaw na yelo, ngunit hindi ako inaantok. Ang adrenaline ng pahihiganti ay mas epektibo pala kaysa sa anumang kafene.
Bukas ng umaga ay magiging isang napaka-interesantang umaga. Darating si Megan na may sosyal na estilo, may dalang bag na marahil, ay binili gamit ang pera ang aking kumpanya, nang hindi alam na ang red carpet na karaniwan niyang nilalakaran sa lobby ay tinanggal na at pinalitan ng isang bangin. Ipinagyayabang ni Daniel ang kanyang new life sa Tagaytay. Bukas, bibigyan ko ngang tunay na new life ang kanyang minamahal na kapatid. Isang buhay bilang, walang trabaho na may masamang record na magiging dahilan upang tanggihan siya sa anumang kumpanya sa Maynila. Isinara ko ang computer. Kinuha ang aking Hermes bag at lumabas ng opisina. Magaan ang aking nahakbang. Parang nabawasan ang aking pasanin. Huminto na ang ulan sa labas, nag-iwan ng malamig na hangin ng gabi. Hintayin mo lang, ma'am. Bulong ko sa anino ni Aling Rose sa aking isip. Ang tabak mo bukas ay hindi makbabaho na kahit ano. Nagsimula na ang dehman. Ang umaga ng Lunes sa BGC ay laging may natatanging ritmo. Ang tunog ng mga yapak na mga office worker na nagmamadaling humahabol sa elevator. Ang amoy ng mamahaling kape na nagmumula sa pantry sa ground floor. At ang tunog ng access card na umalinggongaw sa entrance turnstile. Karaniwan ay tinatamasa ko ang produktibong enerhiya na ito. Ngunit ngayon ang enerhiya sa lobby ng Harvest Valley Foods Inc. ay iba. May tensyon na nakabitin sa hangin. Makapal na tulad nege polusyon sa Maynila sa umaga. Nakatayo ako sa mezzanine floor. Nakatingin sa ibaba sa pamamagitan nege salaming railings. Mula rito, nakikita ko ang lahat. Ang Patek Philippe watch sa aking pulso ay nagpakita ang 9:45 AM. Ang opisyal na oras ang pagpasok sa trabaho ay 8:30 AM. Ngunit ang taong hinihintay ko ay hindi pa rin nagpapakita. Si Sir Ben. Ang HRD manager na naglingkod sa akin mula pa noong maliit na opisina pa lamang ang kumpanya sa Binondo, ay nakatayo ng matuwid malapit sa reception desk. Tensa ang kanyang mukha. Hawak ang isang makapal na puting sobre na may logo ang kumpanya. Sa tabi niya, nakatayo ang dalawang matipunong security guard sa posisyong alerto. Ang hindi pangkaraniwang tanawin na ito ay natural na umakit sa pansin ng mga empleyadong nagdadaan. Nagsimula na ang bulungan, ngunit wala akong pakialam. Sinadya kong ihanda ang palabas na ito upang maging aral sa sinumang nag-isip na maaring paglaruan ang aking kumpanya. Eksaktong alas 9:58 umaga. Kusang bumukas ang glass door ng lobby. Pumasok si Megan na may kanyang natatanging estilo. Malaking itim na salamin ang nakapatong sa kanyang muha. Tinatakpan ang kalahati ng kanyang muha na parang siya ay isang celebrity na umiiwas sa paparazzi. Ang kanyang kanang kamay ay may hawak na malaking baso ng Starbucks coffee, habang ang kaliwang kamay niya ay may dalang Christian Dior tote bag na may oblique pattern na alam kong nakakahalaga ng katumbas ng 3 buwang sweldo ng isang administrative staff dito. Naglakad siya ng kaswal. Umindayok ang kanyang balakang, na walang ipinapakitang anumang pakasisi, sa pagdating ng halos 1.5 oras na huli. Hindi man lang niya idinikit ang kanyang access card sa gate ng pasukan. Kumawe lang siya sa receptionist ng mayabang. Nagpapahiwatik na buksan para sa kanya ang pinto ng manual. Masamang ugali na pinapayagan sa lupngang matagal na panahon dahil lahat ay nahihiya sa kanya. Ang hipak ng may-ari. Ngunit ngayong araw, hindi gumalaw ang receptionist. Ang dalagita sa likod ng mesa ay yumuko lang. Hindi naglakas loob na tumingin sa mata ni Megan. Hoy! Bakit ka nakatayo lang? Buksan mo yan, puno ang kamay ko. Sigaw ni Megan. Ang kanyang matinis na boses ay umalingaw sa lobby na nagsimula ng tumahimik. Inalok niya ang baso ang kape ng walang pasensya. Humakbang si Sir Ben pasulong. Humarang sa daanan ni Megan bago pa man siya makasigaw ulit sa receptionist. Magandang umaga po. Miss Megan. Bati ni Sir Ben ng formal at malamig na tono. Bahagyang ibinaba ni Megan ang kanyang dark glasses. Tiningnan si Sir Ben ng may pahamak. Ay, Sir Ben, anong ginagawa mo rito? Nakakagulat naman na sinasalubong mo ako. Umalis ka nga. May meeting ako sa vendor mamayang 10. Paumanhin. Miss Megan, hindi ka pwede pumasok. Matigas na sabi ni Sir Ben.
Tumawa ng bahagya si Megan. Na parabang si Sir Ben ay kakasabi lang ng pinakanakakatawang joke sa mundo. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang head of marketing dito. Huwag kang magbiro sa umaga, hindi nakakatawa. Umalis ka. Sinubukan ni Megan na makadaan. Ngunit mabilis na iniharang ng isa sa mga security guard ang kanyang braso. Bahagyang nayanig ang kape sa kamay ni Megan. Natapon ang mainit na likido sa makintab na marmol na sahig. Hoy, ano ba yan? Papalitan mo ba kung matapon ang kape sa sapatos ko? Buliyaw ni Megan. Nagsimulang mamula ang kanyang muha. Sir Ben, tanggalin mo itong bastos na security guard ngayon din. Hindi kumilos si Sir Ben. Iniabot niya ang puting sobre na hawak niya kanina pa kay Megan. Miss Megan, ito ang iyong notice of termination letter. Epektibo mula sa sandaling ito. Ikaw ay tinanggal sa trabaho ng walang respeto dahil sa matinding paglabag sa SOP, manipulasyon sa financial reports, at tangkang paglalabas ng mga sikreto ng kumpanya. Agad na namatay ang ingay sa lobby. Ang mataong nakpapanggap na abala sa kanilang cellphone ay ngayon ay lantaran ng nakatingin. Nagulat si Megan. Muntik na niyang mahulog ang baso ang kape sa kanyang kamay. Ha? Baliw ka ba? Malakas na sigaw ni Megan. Tumataas ang kanyang boses. Sino ang nagutos sa iyo? Kapatid ako ni Sir Daniel. May shares ang kuya ko dito. Wala kang karapatan na tanggalin ako sa trabaho. Isusumbong ko si Kuya Daniel. Matatapos kayong lahat. Ito na ang oras. Wala nang kapangyarihan si Daniel dito. Megan, putol ng aking boses sa ingay. Tumingala si Megan. Hinanap ngang kanyang mamata ang pinakmulan ng boses. Naglakat ako pababa sa pangunahing hagdan ng may kalmadong hakbang, ngunit nakakaintimida. Ang takong ng aking stiletto ay nagbanggaan sa sahig, lumikhang ritmo na nagpapaliit ng look ng sinuman. Naka-maroon red blazer suit ako ngayong araw. Kulay ngang tapang, kulay ngang digmaan. Miss Celestine, Tita Celestine, namutla ang mukha niya na kanina, ay pula sa galit. At pagkatapos ay naging ekspresyon ng pagkalito na may halong takot. Ma'am, ano po ba ito? Palif lahat nenge empleyado niyo. Bakit ako tinanggal? Hipak niyo po ako. Huminto ako eksakto 3 hakbang sa harap niya. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paang isang matalim na tingin na mapanuri. Isang tingin na karaniwan kong ibinibigay sa mga produkto na bigo na kailangang tanggalin sa merkado. Dating hipak. Malamikong pagwawasto. At sa opisina na ito, walang pamilyahan. Ang meron lang ay profesional na relasyon sa pagitan ng nakakataas at nakabababa. At bilang nakabababa, ang iyong performance ay hindi lamang masama, kundi kriminal. Kriminal? Nagulat si Megan. Huwag kang mag-imbento. Ma'am, ginagawa ko naman ang trabaho ko ng maayos. Maayos? Tumawa ako ng bahagya. Isang tawa na hindi umabot sa mata. Nagbigay akong senyas kay Sir Ben na mabilis na kinuha ang kanyang tablet at ipinakita ang mga ebidensyang inihanda namin. Mga larawan ng resibo ng salon, bill ng nightclub, at screenshot ng chat ni Megan sa kanyang ina tungkol sa planong nakawin ang data ng kliyente. PHP 20,000 para sa party sa poblasyon gamit ang pera ng opisina. Less extension sa oras ng trabaho. At ang pinaka-nakakadiri. Bahagya kong inilapit ang aking katawan. Bumulong ngunit sapat na lakas para marinig nga taong nasa paligid namin. Plano mong ibenta ang VIP client data ko sa kompetitor sa utos, ngang iyong ina, nanlaki ang mamata ni Megan. Hindi niya inaasahan na alam ko na ang lahat ng iyon. Iyan. Iyan ay isang misunderstanding. Ma'am. Nagbibiruan lang kami ngang nanay ko. Mahal na biro, Megan. Ang pagkalugi na idinulot mo ay umabot sa daang milyon piso. Mabilis kong putol. Pumirma na si Daniel ng pagtalikot sa kanyang shares noong nakaraang linggo bilang bahagi ng pre-agreement na hindi niya binasa ng maayos dahil masyado siyang abala sa pakikipagdata. Kaya ngayon, ang Harvest Valley Foods Incorporated ay 100% pag-ari ko. Walang karapatang bumoto si Daniel. Lalo na ikaw na pumasok lang dito dahil sa connection. Nanginginig si Megan.
Nagsimula ng maging defensive ang kanyang kahihiyan. Pakiramdam niya ay napupuwersa siya sa harap ngang dosa-dosa ng mga mata na nakatingin sa kanya. Bastos kang babae. Biglang sigaw ni Megan. Itinuturo ang aking mukha gamit ang kanyang daliri na may mamahaling nail art. Kaya pala iniwan ka ni Daniel. Malamig ka. Wala kang puso. Ang pera lang ang mahalaga sa iyo. Kailangan ni Daniel ng mainit na asawa, hindi robot na tulad mo. Ang masalitang iyon ay dapat na nakasakit nun. Marahil ay iyak ako kapag narinig ko iyon. Ngunit ngayon, ang mga masalitang iyon ay parang tahol ng maliit na aso na walang kapangyarihan. Sige. Insultuhin mo ako hanggat gusto mo, kalmado kong sagot. Hindi man lang nakpadala sa emosyon. Ngunit hindi nito mababago ang katotohanan na simula ngayon. Ikaw ay walang trabaho. Lahat ngang akses mo ay binawi na. Ang laptop ngang opisina at ang service car na ipinawi mo ay kailangang ibalik ngayon din bago mag-alas 12 ngang tanghali. Kung hindi, isusumbong kita sa pulisya bilang paglustay nga set. Hindi mo pwedeng gawin. To sa akin, isusumbong ko si Daniel. Hysterical na sigaw ni Megan. Nagsimula ng lumuha ang kanyang makeup. Sige, isumbong mo si Daniel. Baka matulungan ka niya. Ay, teka. Abusado siya sa honeymoon gamit ang natitirang limit ng credit card na malapit ko nang ipablock. Sabi ko habang ngumingiti ng bahagya. Sir Ben, siguraduhin mong ayusin niya ang kanyang personal na gamit sa ilalim ng pagbabantayng security. Huwag na huwag niyang papalabasin ang anumang dokumentong kumpanya. Kung lalaban siya, kalat ka rin siya palabas. Opo. Ma'am Celestine. Matigas na sagot ni Sir Ben. Umabante ang dalawang security personnel at hinawakan ang mga braso ni Megan sa kaliwa at kanan. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Kaya kong maglakad mag-isa. Nagpupumiglas si Megan na parang isang bata na hindi nabiling laruan. Tiningnan niya ako ng may tingin ng galit. Tingnan mo lang, Celestine, magsisisi ka, may karma. Sumasang-ayon ako, Megan. May karma? Sagot ko habang tumatalikot at naglakad pabalik sa elevator. At ngayong araw, dumating ang karma para sa iyo sa pamamagitan ng Notice of Termination Letter. Ang mga sigaw at pakmumura ni Megan ay naririnig pa rin habang sapilitan siyang kinakalatkat patungo sa service elevator. Hindi ang executive elevator na karaniwan niyang ginagamit. Umalis ang ibang empleyado para bigyan siya ng daan. Tinitingnan siya ng may halo-halong pandidiri at awa. Natapos ang drama ngayong umaga nang may ganap na tagumpay sa aking panik. Ngunit nang maksara ang aking private elevator at dalhin ako pabalik sa aking ivory tower, huminga ako ng malalim. Medyo nang hina ang aking mga tuhod. Ang pagtatanggal ngang tao, lalo na ang isang taong dati kong nakasama sa mesa tuwing Pasko, ay hindi isang kaaya-ayang bagay. Ngunit kailangan itong gawin. Ito ay isang amputation. Ang nabubulok na bahaging katawan ay kailangang putulin upang hindi kumalat sa buong katawan. Tapos na si Megan. Ngunit alam kong ito ay simula pa lamang. Nagsimulang mag-vibrate ang aking cellphone sa bulsang blazer. Isang beses. 2 beses. 3 beses. Lumabas ang pangalan ng aking biyenan sa screen. Nginisian ko ng mapait. Nagsimula na ang susunod na yugto. Ang soundproof na opisina ko ay karaniwang ang pinakaligtas na kanlungan mula sa ingay ngang mundo. Ngunit ngayong araw, ang katahimikan na iyon ay sinira ngang isang maliit na bagay na nakapatong sa aking mahogany table. Nanginginig ng husto ang aking cellphone, dahan-dahang gumagalaw dahil sa tinding vibration. Na parabang sinapian ito. Ang screen ng cellphone ay umilaw. Namatay. At umilaw muli. Incoming call. Aling Rose Mendoza. Pinabayaan ko lang. Sinusuri ko ang production report ng nakaraang buwan. Sinisikap kong mag-focus sa mabilangang bentaang organic rice na tumaas. Ngunit nawala ang aking konsentrasyon. Ang pag-vibrate ay parang drill na bumubutas sa aking pasensya. Dretah missed calls sa loop na 15 minuto. Bakong record. Karaniwan, si Aling Rose ay isang passive-aggressive na tao. Mas gusto niyang mang-asar sa pamamagitan ng status sa WhatsApp o makipag-usap sa ibang tao para marinig ko.
Ngunit ngayon, direkta ang atake. Ang balita tungkol sa pagpapatalsik kay Meghan ay tiyak na nakarating sa kanya sa bilis ng kidlat. Tiyak na tinawagan ni Meghan ang kanyang ina habang umiyak at nagwawala sa basement parking. Kinuha ko ang cellphone hindi para sagutin, kundi para panurin ang kabaliwan na ito. Ang ika-45 na tawag. Ang ika-11 na tawag. Sa pagitan mega tawag, sunod-sunod na pumasok ang mega notifikasyon sa WhatsApp na parang bala nege baril. Lumabas ang mega mensahe sa pop-up screen. Aling Rose. Celestine, sagutin mo ang tawag ko. Aling Rose. Walang hiya kang babae. Paano mo nagawa kay Meghan na parang magnanakaw siya? Aling Rose. Tandaan mo. Dati. Nagmamakaawa ka sa pamilya namin para sa pahintulot. Ngayon na mayaman ka na, tinatapakan mo na ang ulo namin. Aling Rose. Si Meghan ang breadwinner ang pamilya. Kung matanggal siya, sino ang magbabayad ng installment ng kotse niya? Sino ang magbabayad ng aming paluwagan? Ang lakas ng loop mong putulin ang kabuhayan ng tao. Binasa ko ang huling mensahe na may mapanuyang tawa. Breadwinner ngang pamilya, bulong ko sa walang taong kwarto. Anong klase ngang breadwinner ang malambot at pasanin ng iba? Sa loob ngang matagal na panahon, malaki nga ang sweldo ni Meghan, ngunit hindi man lang siya gumastos ng kahit isang piso para tulungan ang kanyang mga magulang. Naubos ang kanyang pera sa mga bag, sapatos, at hedonistic lifestyle. Sa katunayan, ako ang tahimik na nagpapadala ng buwan ng pera sa account ni Aling Rose upang makaroon sila ng makain, upang makapagpakitang gilas pa rin si Aling Rose sa harap ng kanyang nga kaibigang sosyal. At ngayon, tinatawag niya akong babaeng walang utang na loob. Ang ika-60 na tawag. Humugot akong malalim na hininga. Isinandal ang likod sa malambot na silya na gawa sa balat. Naalala ko ang maunang araw ng kasal namin ni Daniel. Nung panahong iyon, hindi pa ganun kalaki ang aking negosyo. Madalas akong tinitingnan ni Aling Rose nang may pagamak. Si Daniel ay graduate ng kilalang universidad. Guwapo at may dugong buha. Mapalat ka na pinakasalan ka niya na isang hamak na negosyante lang. Ganun ang sabi niya nun. Nang sumikat ang Harvest Valley Foods Inc., nagbago ang kanyang ugali ng 180 degrees. Naging pinakamatamis siya sa lahat ng biyenan sa harap ng ibang tao. Ito ang paboritong manugang ko, magaling kumita ang pera, sabi niya sa paluwagan habang ipinapakita ang gintong bracelet na binili ko. Ngunit sa likod ng mga salita, hindi tumigil ang kanyang demands. Renovasyon ng bahay, bagong kotse, bakasyon sa Europa. Sinunot ko ang lahat para kay Daniel, para mapanatili ang dangal ng asawang ang sweldo ay mas mababa kaysa sa kanyang asawa. Nagtapos ang kabubuhan na iyon ngayong araw. Ang ika-77 na tawag. Magandang numero. Nagpasya akong tapusin na ang terorismong ito. Hindi ako sasagot ngang galit. Sasagot ako ngang isang konkretong pader na hindi matutunaw. Binuksan ko ang settings menu sa WhatsApp. Pinili ko ang kontak ni Aling Rose. Lumipat ang aking hintuturo sa pulang button na may nakasulat na block contact. Bago ko ito pindutin, isang huling mensahe ang pumasok. Aling Rose. Sino ka para tanggalin sa trabaho ang aking anak na kumikita ngang 5 milyon kada taon? Tingnan mo lang. Celestine. Isusumpa ko na masisira ang buhay mo. Kukunin ni Daniel muli ang kumpanya. 5 milyon? Tinaas ko ang aking kilay. Nagmamayabang siguro si Meghan sa kanyang ina tungkol sa halaga ng kanyang sweldo. Malaki nga ang sweldo ni Meghan, pero hindi umaabot sa 5 milyon. Pathological liar. At ang banta ni Daniel na kukunin ang kumpanya? Nakakatawa. Hindi nga alam ni Daniel kung paano basahin ang balanseng accounting ng walang tulong ko. Pinindot ko ang block button. Contact blocked. You will no longer receive calls or messages from this contact. Agad na bumalot ang isang kaaya-ayang katahimikan sa aking cellphone. Ngunit hindi pa ako tapos. Lumipat ako sa contact ni Daniel. Naroon pa rin ang kanyang profile picture kasama si Clarice na nakangiti ng malawak. Block contact. Si Meghan. Block contact. Ang matita ni Daniel na maingay at mahilig makialam. Block. Sa loob ng 2 minuto. Nilinis ko na ang aking buhay mula sa digital parasites. Ang pakiramdam ay nakakapagpagaan ang loop.
Tulad eng pagtatapon eng nabubulok na basura sa bahay. Pinindot ko ang intercom sa aking mesa. Direkta itong nakakonekta sa Head of Security Post. Magandang gapon po, Ma'am Celestine. Anda na po sa utos. Matatak ang boses ni Mang Daffet. Mang Daffet, pakiintindi ng mabuti ang aking instruksyon, matihas kong sabi. Simula sa sandaling ito, gusto kong idikit ang larawan ni Rose Mendoza, Megan Mendoza, at Daniel Mendoza sa security post sa harap at sa reception desk. Tahimik sandali sa kabilang linya. Siguro ay nagulat si Mang Daffet na ang pangalan ni Daniel. Ang kanyang dating amo ay napasama sa blacklist. Ibig sabihin, kasama rin po si Sir Daniel. Tama, si Daniel Mendoza. Ang status nilang lahat ngayon ay persona non grata. Mahigpit na ipinagbabawal silang pumasok sa lugar ngang Harvest Valley Foods Inc., kabilang ang parking area at lobby sa anumang dahilan. Kung pipilitin nilang pumasok, huwag mag-atubiling kalat ka rin sila palabas. Kung gagawa sila ng gulo, tawagan ang pulisya. Huwag mo akong tatawagan. Opo, ma'am. Naintindihan. Ipapamahagi ko po kaagad ang instruksyon sa lahat ng security team. Sagot ni Mang Daffet ng walang pag-alinlangan. Siya ay isang profesional. Alam niya kung sino ang nagbabayad ng kanyang sweldo. Isang papo, Mang Daffet, kung mayroong package o pakain na ipapadala para sa akin mula sa kanila, itapon agad sa basurahan. Huwag na huwag itong papasok sa aking palapak. Hindi ko gustong makaroon ngem panganib na malason o magamitan ngem masamang espiritu. Idinagdag ko ng bahagyang nagbibiro. Ngunit bahagyang seryoso, sa taong kasing toxic ni Aling Rose. Anumang posibilidad ay maaring mangyari. Opo. Susundin po, ma'am. Naputol ang tawag. Inilapag ko ang telepono. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa kalsada ng Ayala Avenue. Ang masasakyan sa ibaba ay maliliit na laruan. Sa isang sulok ng siyudad na ito, marahil ay ibinabato ni Aling Rose ang kanyang cellphone sa sofa dahil hindi niya ako makontak. Marahil ay umiyak ng husto si Megan. Nagluluksa sa kanyang kapalaran na hindi na siya makakapag-flex sa Instagram. At si Daniel, marahil ay nag-enjoy siya sa sunset sa Tagaytay nang hindi alam na isang financial tsunami ang paparating sa kanya. Ang karagdagang credit card ni Daniel ang susunod na target. Sa loob ng mahabang panahon, hawak ni Daniel ang supplementary black card na ang main account ay nasa aking personal account. Ibinigay ko ito para sa emergency at operational needs nung director pa siya. Bobo ako at nakalimutan kong i-block ito kahapon dahil masyado akong abala sa pag-asikaso ng annulment at nakita ko sa Instagram story niya kanina na ginagamit niya ito ng sobra-sobra. Agad kong tinawagan ang aking priority bank relationship manager. Hello, Mr. Celestine. Mayroon po ba akong may tutulong sa inyo ngayong araw? Bating isang magiliw na boses sa kabilang linya. Hello, Ms. Fina. Gusto ko pong i-report ang pagkawala ng supplementary credit card sa pangalan ni Daniel Mendoza. Pakiblokir po ng permanente ngayon din at pakikansela ang lahat ng transaksyon na pending pa o outsize ngunit hindi pa na-settle sa loob ng huling 24 oras. Ituring niyo po itong mga transaksyon na hindi ko kinikilala. Sige po, ma'am. Agad po naming iproproseso. Ang card po sa pangalan ni Sir Daniel ay magiging inactive sa loob ng 30 segundo. Para po sa mga transaksyon na kinansela, maaari po itong magdulot ng pagtanggi sa bayad sa bahagi ng merchant kapag sinubukan nilang i-settle. Iyan ang aking inaasahan. Ms. Fina. Para ang merchant na ang direktang maningil sa cardholder ng cash, malamig kong sagot. Isipin na lang ang kahihiyan ni Daniel mamaya kapag gusto niyang magbayad ng romantikong hapunan sa isang mamahaling restaurant sa Tagaytay o sa pag-check-out mula sa isang 5-star hotel at tinanggihan ang card. Wala siyang ganung kalaking cash. Ang kanyang personal account ay nakakaawa ang laman. Naiproseso na po, Ms. Celestine. May iba pa po ba akong may tutulong? Sapat na. Salamat. Ms. Fina. Ibinaba ko ang telepono na may ngiting ang kasiyahan. Ang 77 tawah mula kay Aling Rose ay walang-wala kumpara sa kung ano ang haharapin nila. Akala nila, maari nila akong pigain ng emosyonal na pananakot. Nakamali sila ng kalaban. Hindi ako naglalaro ng emosyon.
Naglalaro ako sa lohistika at pananalapi. Nagsimulang tumaas ang araw sa kalangitan ng Maynila. Sinunok ang nga ulap ng ulan kahapon. Bumalik ako sa aking working chair, binuksan ang laptop, at nagsimulang magtrabaho muli. Marami pa akong kailangang gawin. Paunlarin ang kumpanya, magbukas ng mga bagong export market. At namnamin ang aking buhay na ngayon ay malaya na mula sa mga linta. Welcome to the real world, darling. Bulong ko sa larawan ni Daniel na naroon pa rin sa sulok ng mesa, bago ko ito kinuha at itinapon sa basurahan sa ilalim ng mesa. Ang mahinang tunok ng bumagsak ang frame ng larawan sa ilalim ng basurahan ay parang musika sa aking tainga. 3 araw matapos kong i-block ang lahat ng komunikasyon sa pamilya ni Daniel. Naging tahimik ang buhay ko. Isang mahal. Ngunit napakahalagang katahimikan. Wala ng drama sa umaga tungkol kay Aling Rose na humihingi ng karagdagang pera para sa paluwagan. Wala ng reklamo ni Daniel na humihingi ng bagong kurbata dahil hindi raw sapat ang dating kurbata. At siyempre, wala ng Megan na nagrereklamo para sa karagdagang leave. Ngunit alam kong ang katahimikan na ito ay katahimikan bago ang bagyo para sa kanila, hindi para sa akin. Nakaupo ako sa balkonahe ng aking apartment sa Salcedo Village habang umiinom ng isang baso ng red wine. Ang langit ng Maynila ngayong gabi ay medyo maliwanag. Sa aking kamay, nakabukas ang iPad Pro na nagpapakita ng Priority Mobile Banking app, na nakakonekta sa supplementary credit card na ibinigay ko kay Daniel noon. Kahit na humingi ako ng pagblock, nakikita ko pa rin ang history ng mga failed transaction o decline na mga transaction. Iyon ay isang uring libangan para sa akin ngayong gabi. Pakiramdam ko, mas exciting pa kaysa sa panonood ng drama series sa Netflix. Ang aking mga mata ay nakapako sa mahabang linya ng pulang notifikasyon mula pa kahapon ng hapon. Mayo 17, 2 p.m. PHT. Christian Dior, Greenbelt, online transaction, PHP 300,000 declined. Mayo 17, 4:30 p.m. PHT. The Farm at San Benito, dining, PHP 4,500 declined. Mayo 17, 7 p.m. PHT. Hermes Boutique. Duty free. PHP 300,000 declined. Tumawa ako ng bahagya. Inalok ang baso ang alak hanggang sa dahan-dahang umikot ang likido. PHP 600,000. Talagang walang hiya si Clarice. Akala niya pinakasalan niya ang isang bilyonaryo. Pinakasalan niya si Daniel, ang lalaking hindi man lang alam kung paano palitan ang galon ng inuming tubig sa bahay. Sinusubukan siguro ni Daniel na pahiyain ang kanyang bagong asawa para patunayan na siya ay isang tunay na lalaki na kayang buhayin ang isang babae. Isang balidasyon na hindi niya kailanman nakuha mula sa akin dahil ako ang bumubuhay sa amin. Nagsimulang gumana ang aking imahinasyon, binubuo muli ang mapangyayari sa Hermes Boutique. Nakita ko si Clarice na kumikinang na ang mukha mula sa mamahaling treatment na marahil ay binayaran gamit ang pera ko noong nakaraang buwan. Itinuro niya ang isang Birkin o Kellyback ng mayabang. Dahan-dahang dadalhin ng sales associate na may puting guwantes ang bag. Ibibigay ni Daniel ang itim na cart ng may kumpiyansa, na may estilong isang boss. Tapos, isang mahaba at masakit na tunog ng beep ang maririnig mula sa POS machine. Pasensya na po. Sir, decline po ang transaction. Pwede po bang subukan ang ibang card? Tiyak na namutla ang mukha ni Daniel. Susubukan niya ulit. Subukan mo ulit, kuya. Baka marumi lang ang chip. Decline ulit. Magsisimulang tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Daniel. Magsisimulang makmaktol si Clarissa. At pagkatapos ay babasak ang bulong na may pahingi. Bakit hindi mo magawa, mahal? Nakakahiya sa mga tao. At si Daniel, na ang pitaka ay naglalaman lamang ng ilang daang piso, ay makakandaw gaga. Wala siyang ibang card. Ang kanyang personal debit card ay marahil hindi sapat para bumiling Hermes keychain. Nasiyahan sa pagtingin sa listahan ng mga pakabigo. Tumunok ang aking cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi mula sa pamilya ni Daniel. Nakablock na sila. Sa halip, mula sa isang landline number na may area code na 032. Cebu. Ngumiti ako ng tipid. Ito na siguro ang hotel. Sinagot ko ito ng may pinaka-profesional na tono ng boses na mayroon ako.
Magandang gabi, Celestine po ito. Magandang gabi po, Ma'am Celestine. Ikinagagalak po akong makausap kayo. Ako po si Raymond, duty manager ng Shangri-La Mactan, kung saan naka-check-in si Sir Daniel Mendoza. Ang boses sa kabilang linya ay napakagalang. Ngunit may pahiwating mong pinipigilang takot. Opo, Sir Raymond. May problema po ba? Kunwari ay hindi ko alam. Ganito po, ma'am. Si Sir Daniel po ay kasalukuyang nasa aming reception desk. Sinusubukan po niyang i-extend ang kanyang pananatili at bayaran ang bill ng room service at spa sa loob ng huling 3 araw. Ang kabuwang bill po ay umabot sa PHP 180,000. Ngunit ang credit card po na ibinigay niya, na nakarehistro sa inyong pangalan bilang pangunahing guarantor, ay na-decline po sa sistema. Ah, ganun ba? Kalmado kong sagot, at pinipilit niya po kaming tawagan kayo para sa manual authorization. Sabi po niya pumanhin kung bastos po ito. Ma'am, sabi po niya, may technical error daw po sa bank niyo at siguradong ayusin niyo po yun. Tumawa ako ng malakas. Ang tawa na iyon ay nagpatahimik kay Sir Raymond sa kabilang linya. Sir Raymond, makinig ka ng mabuti sa akin. Matigas at malamig ang boses ko. Walang technical error. Ako ang nag-block ng card na iyan. At isa pa, kailangan mong malaman na hindi ko na asawa si Daniel Mendoza. Kami ay anulet na, kaya hindi na ako responsable sa kahit isang sentimong kanyang magastusin. Saglit na natahimik sa kabilang linya. Naririnig ko ang mahinang bulungan sa background. Makahil ay boss ni Daniel na nakikipagtalo. Kaya po hindi niyo po gagarantiyahan ang bayad na ito? Maingat na tanong ni Sir Raymond. Siyempre hindi. Sige. Singilin niyo na lang si Sir Daniel o ang bago niyang asawa na kasama niya. Kung hindi sila makabayad, tawagan niyo na lang ang pulisya o sabihin niyo sa kanila na maghugas ng pinggan sa kusina ng hotel. Hindi na iyan ang problema ko. At pakiusap, huwag mo na akong tatawagan tungkol sa bill ni Daniel. Magandang gabi. Pinutol ko ang tawag ng hindi naghihintayng sagot. Napakasarap ng pakiramdam na ito. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging panangga ni Daniel. Ako ang nag-ayos ng kanyang makaguluhan sa pananalapi. Ako ang nagtakip ng kahihiyan ng kanyang kawalan ng kakayahan sa harap ng ibang tao. Ngayong gabi, nawala na ang panangga na iyon. Nakahubad ngayon si Daniel sa harap ng realidad ng mundo, na ang marangyang pamumuhay ay nangangailangan ng pera, hindi lamang ng estilo at caption sa Instagram. Hindi mula kay Daniel, kundi mula sa aking kasambahay. Si Aling Nena, na nagtatrabaho sa aking dating bahay. Kundi mula sa aking kasambahay, ang bahay na ngayon ay tinitirhan ni Daniel. Dahil iyon ay pamanang ng kanyang nga magulang, ang tanging asset na mayroon siya, kahit ako ang nagbayad ng buong renovation nito. Nang tanghali, tinawagan ako ni Aling Nena na nanginginig ang boses. Ma'am Celestine, nalilito po ako. Bakit? May problema ba? Tanong ko habang pumirma enemeaga kontrata sa opisina. Ay, ma'am, patay po ang ilaw sa bahay. Ubos na po ang kuryente load. Pati po tubig patay din dahil ang bomba po ay gumagamit na kuryente. Bibila po sana akong ang kuryente load, pero wala pa po akong natatanggap na pambili mula kay Sir Daniel. Kayo po kasi ang direktang naktatransfer sa akin nun. Huminga ako ng malalim. Siyempre, hindi nga alam ni Daniel na cloud system ang kuryente sa kanilang bahay, hindi postpaid. Hindi niya kailanman inisip ang mga maliliit na bagay na iyon dahil mayroong Celestina nag-ayos ngang lahat. Aling Nena, malumanay kong sabi. Naawa ako sa matandang babay. Wala siyang kasalanan. Aling Nena, ayusin mo na ang magamit mo ngayon. Huwag ka nang magtrabaho diyan. Ipapadala ko si Mang Tonyo para sunduin ka. Magtrabaho ka na lang sa apartment ko o sa bahay ng mamagulang ko. Doblehin ko ang sweldo mo. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Hindi na rin po ako komportable. Kanina po. Galit na galit si Aling Ros. Wala raw pong pagkain sa ref. Ako pa po ang sinisisi. Hayaan mo na lang po sila. Aling Nena,
Hayaan mo silang umupo sa dilim at magutom. Hindi na natin iyon problema. Sige po. 1 oras na lang po. At darating na si Mang Tonyo. Nang matapos ang tawag, nag-isip ako sandali. Si Clarice, ang hedonistic na bagong asawa, ay ngayon nakulong sa isang marangyang bahay na walang kuryente, walang katulong, kasama ang isang asawang nablok ang card at hinahabol ngam, mabayarin sa hotel sa Cebu. Binuksan ko ang gallery ng aking cellphone. Tinitingnan ang lumang larawan at ang kanyang guwapo ngunit mahinang mukha. Gusto ni Clarice ang aking lifestyle. Gusto niya ang aking asawa. Sige, kunin mo, Clarice. Ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Ang lifestyle ng isang sultan ay hindi nakakabit kay Daniel. Nakakabit ito sa pera ko. At ngayon ay nakakuha ka lang malat kayo. Isang walang laman na balat kayo na puno ng utang at nasugatan na ego. Tangkilikin mo ang impyerno sa lupa na niliham mo para sa iyong sarili. Bumalik ako sa aking trabaho. May isa pang peste na kailangan kong sirain hanggang sa ugat. Lumipas ang 2 linggo mula nang maganap ang drama sa pagtanggal kay Megan sa lobby ng opisina. Ang mundo ng negosyo sa Maynila ay maliit, lalo na sa korporasyon ng BGC at Makati, mabilis na kumalat ang balita kaysa sa flu virus. Ang sismis tungkol sa hipak ng CEO na pinalayas ng security ay naging mainit na usapin sa ilang HRD WhatsApp groups, ngunit hindi ako direktang tumugon. Hayaan na lang ang mataw na magula-hula. Ang aking reputasyon bilang isang matatag na lider ay lalong lumakas. Ngayong tanghali, dumalo ako sa isang lunch event ng Women Entrepreneurs Association sa isang fine dining restaurant sa McKinley Hill. Elegan ang ambience ng restaurant, puno nga empowered women na namumuno sa kani-kanilang kumpanya. Nakaupo ako sa isang mesa kasama si Ms. Lourdes, may-ari ng isang malaking logistics company, at si Sir Romeo, CEO ng Grand Flavor Incorporated, isa sa pinakamatinding kakumpetensya ng aking kumpanya sa larangan ng food ingredient imports. Sa simula, ang aming pag-usap ay tungkol lamang sa mga bagong regulasyon sa buwis at ang pagbabago-bago ng halaga ng dolyar. Ngunit nang ihain ang dessert, bahagyang umubo si Sir Romeo. Bahagya niyang inilapit ang kanyang katawan sa akin. Ms. Celestine, tawag niya ng may ngiti na puno ng kahulugan. Kailangan ko pong pasalamatan kayo. Tinaas ko ang aking kilay, inilapak ang aking kutsara na pilak. Ay, salamat para saan, si Romeo? Pakiramdam ko. Wala akong ibinigay na diskwento sa inyo ngayong taon. Natawa ng bahagyang si Romeo. Hindi tungkol sa direktang negosyo, kundi tungkol sa alumni niyo, si Megan Mendoza, ang dating head of marketing niyo. Tama. Nagkabuhay ang puso ko, ngunit na natiling kalmado ang aking mukha. Tama. Siya ay dating empleyado ko. Bakit? Anong meron kay Megan? Kakasahot ko lang sa kanya noong nakaraang linggo. Sabi ni Sir Romeo nang may bahagyang pilit na pagmamayabang, na parang gusto niyang ipakmalaki na nagtagumpay siyang agawin ang talent mula sa aking kumpanya. Sa interview, napakagaling niya ma'am. Sabi niya, siya raw ang nagplano ang lahat ng branding strategy ng Harvest Valley Foods Incorporated sa loob ng 2 taon. Sabi rin niya, may access siya sa inyong premium vendor data. Siyempre, bilang kakumpetensya, interesado ako. Nag-offer ako ng FHP 5 milyon sweldo plus bonus. Agad siyang pumayak. Ngumiti ako. Sa pagkakataong ito, isang tapat na ngiti dahil sa amusement. FHP 5 milyon. Nagmamayabang siguro si Megan sa kanyang sweldo sa aking kumpanya, na mas mataas pa raw doon. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang sweldo ay standard lang sa isang juntasang junior manager dahil sa kanyang mediocre performance. Siguro ay nawalan siya ng pag-asa at kailangan ng mabilis na cash matapos mamatay ang credit card ng kanyang kapatid. Sana ay malaki ang may bahagi niya sa Grand Flavor, Sir, diplomatiko kong sagot. Ngunit ang payo ko bilang kapwa negosyante, baka gusto ninyong suriing mabuti ang kanyang trabaho, lalo na sa mga numero. Kumunot ang no ni Sir Romeo. Ano po ang ibig ninyo sabihin? Wala naman. Hayaan na lang natin ang panahon ang magpatunay. Sabi ko habang nilalagok ang aking kamomilati. Lumabas na mas mabilis pa sa inaasahan ng sinuman ang katotohanan. Pagkalipas ng 3 araw,
Tumunok ang aking telepono. Sa screen ay nakita ang pangalan ni si Romeo. Bihira lang siyang tumawag ng direkta sa aking personal na cellphone sa oras ng trabaho. Hello si Romeo? Ano ang hangin? Batik ko. Miss Celestine, narinig ang boses ni si Romeo na mahina. Parang isang taong bagong baksak ang bubong ng bahay. Tama kayo, ma'am. Tama nga po kayo. Sana po ay nakinig ako sa inyong pahiwatig noong lunchtime. Ano po ba iyon? Sir, pinihilang ko ang hiti. Hula ko na ang direksyon ng usapan. Si Megan. Gumawa lang siyang isang malaking gulo. Talagang nakamamatay. Ma'am. Frustrated na tunok ni Sir Romeo. Inutusan ko siya na asikasuhin ang pag-import ng premium Alima Wagyu beef mula sa bagong supplier sa Japan. Iyon ang aming prestihiyosong proyekto para sa supply ng 5-star hotel. Inutusan ko siya na mag-input ng purchase order, PO sa sistema para sa down payment. Tapos, nagkamali siya sa input ng currency ma'am. Diyos ko, umangal si Romeo. Sa sistema ng vendor, ang presyo na nakalista ay sa yen. Ngunit sa aming internal system, ipinasok niya ang numerong iyon bilang US dollar. Dahil inakala niya na ang simbolo ng foreign currency ay pareho lang ang halaga. At dahil manager siya, may autoridad siyang mag-approve hanggang sa isang tiyak na limit. Ipinasa niya ang PO na iyon nang walang double check sa finance team. Napanganga ako, hindi iyon maliit na pagkakamali. Iyon ay kabobohan sa mataas na antas. Ang pagkakaiba ng yen at dolyar ay parang lupa at langit. Magkano po ang nalugi niyo, sir? Tanong ko. Sa pagkakataong ito, talagang curious ako. Automatikong nag-issue ang aming sistema ng invoice sa kliyente batay sa kanyang maling input. Nagalit ng gusto ang kliyente dahil naging hindi makatwiran ang presyo. Bilyong-bilyong piso para sa isang container. Kinansela ng kliyente ang exclusive contract na binuo naman sa loob ng 3 taon. Kolme taon, Ma'am Celestine. Nawala sa isang iglap dahil sa isang bobong empleyado. I feel sorry for you, si Romeo, sabi ko. Kahit nasa loob ay nagdiriwang ako. Sa wakas, ipinakita ni Megan ang tunay niyang kulay. Sa Harvest Valley Foods Incorporated, ang mga pakakamaling tulad nito ay laging nahuhuli ngang malakas na double-layered filter. Laging sinusuri ko ulit ang kanyang trabaho ng palihim tuwing gabi. Sa bagong lugar, nang wala ako na naglilinis ng kanyang kalat, agad siyang bumaksak. Kakapababa ko lang sa kanya. Patuloy ni si Romeo. Nanginginig ang kanyang boses sa pagpipigil ng galit. Pinalayas ko siya sa opisina ko. Umiyak siya. Sabi niya, kasalanan daw ng sistema, ng nga tauhan, ng computer, wala man lang kahit kaunting responsibilidad. Naglakas lupa siyang magbanta na magsasampang kaso para sa separation pay. Sabi ko, sige, kasuhan mo. Kasuhan ko rin kayo para sa pakalugingang kumpanya. Tamang hakbang po, sir, sabi ko. Miss Celestine, tanong ni si Romeo, sa totoo lang, ganon din ba siya katanga noong nasa inyo siya? Kaya nga po may dahilan kung bakit ko siya tinanggal at may dahilan kung bakit hindi ko siya kailanman binigyan ng rekomendasyon sa trabaho. Nagtrabaho siya sa akin dahil hipak ko siya nun. Ang kanyang kakayahan ay, nakita niyo na mismo. Mura ni Sir Romeo. Nalinlang akong kanyang hitsura at ng malaking pangalan ng dating kumpanya mo. Salamat sa impormasyon, Miss Celestine. Sisiguraduhin kong may lalagay ang pangalan ni Megan Mendoza sa blacklist ng HRD ng Importers Association. Hindi na siya makakahanap ng trabaho sa industriyang ito. Naputol ang tawag. Inilapag ko ang aking cellphone sa mesa. Tapos na si Megan. Sa isang industriyang kasing liit at kasing kompetitibo nito, ang reputasyon ang lahat. Kapag naklasify ka na bilang dahilan ng bilyong-bilyong pagkalugi dahil sa kawalan ng kakayahan, walang matinong kumpanya ang gustong kumuha sa iyo. Nasira ang kanyang karera bago pa man ito nagsimula. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ang screenshot mula sa isa kong matagal ng kaibigan na kaibigan pa rin ni Megan sa social media. Gumawa si Megan ng mahabang status. Nagpapakabiktima gayang dati. Ang corporate world ay malupit.
Ang nga malalaking boss ay pare-pareho, mayabang, at hindi pinahahalagahan ang proseso ang pagkatuto. Hindi natutulog ang Diyos. Ang kabuhayan ay nakaayos na. Kapag nagsara ang isang pinto, bubukas ang isa pa. Laban lang para sa sarili. Natawa ako habang binabasa ito. Ibang pinto. Anong pinto ang bubukas para sa isang taong hindi makilala ang yen at dolyar? Nang hapong iyon pag-uwi ko mula sa trabaho. Dumaan ang aking sasakyan sa isang bus stop malapit sa lugar ngang opisina sa Makati. Malakas ang ulan sa Maynila. Mula sa likod ng salamin ng aking komportable at mainit na Alphard, nakita ko ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng basang bangketa na sumusubok sumakay ng taksi na hindi humihinto. Si Megan iyon. Wala na siyang dala na Dior tote bag. Niyakap niya ang isang standard na laptop bag na mukhang luma. Basang-basa ang kanyang damit at lumuwang ang kanyang makeup. Mukha siyang kaawa-awa, giniginaw, at nag-iisa. Walang pribadong sasakyan na sumundo sa kanya. Walang mayaman na hipak na pwedeng tawagan para huminging tulong. Sumulyap si Mang Tonyo sa rearview mirror. Hindi po ba si Megan iyan? Ma'am, gusto niyo po bank? Bigyan nege sakay. Tiningnan ko sandali ang nanginginig na katawan ni Megan. Naalala ko ang kanyang mga salita nun, nang insultuhin niya ako sa harap ng pamilya ni Daniel, sinasabi na ako ay madamot at hindi marunong mag-enjoy sa buhay. Naalala ko ang data ang kumpanya na ninakaw niya para ibenta. Hindi na po, Mang Tonyo, walang emosyon kong sagot. Tuloy lang po ang bayahe. Kailangan niyang matuto na ang buhay ay hindi laging nagbibigay ng libreng sakay. Minsan, kailangan nating maglakat mag-isa sa gitna ng ulan para malaman ang pakiramdam ng pagpupumiglas. Umandar ang aking sasakyan sa gitna ng ulan. Iniwan si Megan na lalong lumilit sa rearview mirror. Nalulunod sa kalupitan ng siyudad na hindi nagbibigay ng awas sa umaasa lamang sa koneksyon ng walang kakayahan. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang saktan sila ng pisikal. Ang pinakamahusay na pahihiganti ay ang hayaan silang harapin ang mundo ng walang ating proteksyon at makita silang bumagsak dahil sa kanilang sariling kahinaan. At nasaksihan ko na ang pagbagsak ng isa pang haligi mula sa pamilya ni Daniel. Ang linggo ay isang sagradong araw para sa akin. Dati. Noong asawa pa ako ni Daniel, ang linggo ay araw ng paggawa ng gawaing bahay. Kailangan kong gumising ng maaga, maganda ang almusal para kay Daniel. At pagkatapos, ay, mahanda para pumunta sa bahay ni Aling Rose para sa family gathering o buwan ng paluwagan. Doon. Hindi ako CEO. Ako ay manugang lang na kailangang mabilis na maglagay ng saa, makinig sa pakmamayabang ng mga tita ni Daniel, at ngumiti ng tipit kapag sinisiraan nila ako tungkol sa kung kailan makakaanak o si Celestine, laking abala. Kawawa naman si Daniel. Hindi na alagaan. Ngunit ang linggo na ito ay iba. Nakahiga ako nang nakadapa sa massage table sa isang private spa sa Legazpi Village. Ang amoy ng lemongrass ay pumupuno sa silid. At ang malumanay na instrumental music ay nagpapahimbing sa aking tainga. Ang aking therapist ay minamasahe ang aking likod. Inaalis ang natitirang tensyon ng nakaraang linggo. Walang sigaw ni Aling Rose. Walang reklamo ni Daniel. Tanging mahal at perpektong katahimikan. Ngunit ang aking katahimikan ay bahagyang nagambala ng tumunok ang aking cellphone na nakalagay sa maliit na mesa, isang video call ang pumasok. Sumulyap ako sa screen. Ang pangalan ni Denise ang nakalista doon. Si Denise ay malayong pinsan ni Daniel. Ang tanging matinong miyembro ng kanilang malaking pamilya. Si Denise ay isang career woman na independent at siya ang tanging naglakas loob na ipagtanggol ako nang magsimulang mang-asar si Aling Rose. Sinabi ko sa therapist na huminto muna sandali at pagkatapos ay sinagot ang tawag. Lumabas ang mukha ni Denise sa screen. Magulo at maingay ang background. Tila nagtatago siya sa chair o sa isang tahimik na sulok ng kwarto. Ate Celestine. Diyos ko! Ate! Kailangan mong makita ito. Ang gulo nito. Bulong ni Denise na nanlalaki ang mamata sa kagalakan. Ano ba iyan din? Nasa family paluwagan ka, di ba? Kalmado kong tanong habang inaayos ang posisyon ng aking kimono towel. Oh, at nawasak ng tuluyan ang event, ate. Promise. Ito ang pinakamabilis na instant karma na nakita ko. Naalala mo ba?
ngayong buwan ang turno ni Tita Ros na maging host? Tumango ako. Siyempre. Naalala ko. Pinag-uusapan na ni Aling Rose ang planong ito simula pa 2 buwan na ang nakaraan. Gusto niyang makaroon ng isang marangyang garden party para ipakmalaki ang kanyang bagong manugang. Si Clarice, sa lahat ng malaking pamilya ng mga Mendoza. Gusto niyang patunayan na kahit wala ako, mananatili pa rin silang marangya. Subukan mong baliktarin ang kamera, hiling ko. Ibinaba ni Denise ang kanyang cellphone kamera at dahan-dahan itong itinutok sa salangang bahay ni Aling Rose. Ang tanawin na lumabas sa screen ng aking cellphone ay talagang nakakatawa at nakakalungkot. Magulo ang bahay. Ang mamahaling alpombra na binili ko nun mula sa Turke ay mukhang marumi na samgabakas ng sapatos. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng aking pansin. Sa gitnang kwarto, nakaupo si Clarice sa sofa na nakasimanggot, nakakrusang mga braso sa kanyang dibdib. Suot niya ang isang damit na masyadong nakabukaka para sa isang family event. Na nagpatitik sa kanya ngang na nakatatanda ng may pakayamot. Sa tabi niya, nakaupo si Daniel na nakajuko, inimas ang kanyang sentido, mukhang gusot at hindi inalagaan. At si Aling Rose, nakatayo si Aling Rose sa gitna ng kwarto na namumula ang muka, nakikipagtalo sa catering staff. Hindi masyadong malinaw ang boses. Den, anong pinag-awayan nila? Tanong ko. Ang catering. Ate, bahagyang tumawa si Denise. Nag-order si Tita Ros ng premium package para sa 50 tao. Nang magbabayad na sana, na-decline ang debit card ni Tita Rose. Hiniling niya kay Kuya Daniel na magbayad, ngunit sinabi ni Kuya Daniel na wala siyang cash. Tapos, sinubukan ni Kuya Daniel mag-transfer gamit ang online banking. Ngunit hindi sapat ang balanse. Nagalit ang catering staff. Sinabi na kung hindi babayaran ngayon, kukunin na lang ang pagkain. Napanganga ako. Pinigilan ang tawa. Sa lumang matagal na panahon, tuwing may family event, ako ang palihim na nagtatransfer ngang 10,000 sa account ni Aling Rose 1 linggo bago ang event upang makabayad siya sa catering at makaramdam ngang pagmamalaki bilang host. Nang walang tulong mula sa akin, si Aling Rose ay isang retiradong biyuda lamang na may sapat-sapat na pensyon ngunit may mataas na lifestyle. Tapos, anong ginagawa ni Clarice? Iyan ang pinakamasama, ate. Kanina, hiniling ni Tita Ros kay Clarice na magbayad dahil nga daw si Clarice ay isang mayamang sosyal. Anak ng isang mining magnate. Iyon ang kasinungalingan ni Kuya Daniel sa pamilya. Aba, nagawe agad sila. Sabi niya, bakit ako? Dapat si Daniel ang magbayad bilang asawa. Bakit ang biyenan pa ang humihingi ng pra sa bagong manugang? Wow, nakaroon agad ng World War, ate. Sa screen, nakita kong tinuturo-turo ni Aling Rose ang mukha ni Clarice. Kahit hindi ko malinaw na naririnig ang kanyang boses, nababasa ko ang paggalaw ng tiyanyang labi. Walang silbing gold digger. Ngunit hindi pa tapos ang drama. Biglang nagbago ang ambiyanse sa sala. Naging mas panik. Ilang tita at tito ni Daniel ang nakitang nagche-check ng kanilang cellphone na may nagtatakang mukha at pagkatapos ay naging galit. Bakit galit na galit si Tito Ben at Tita Susan? Curious kong tanong. Huminga ng malalim si Denise. Ito na ang pinakamalala ate. Bigla na lang, 5 kapatid ni Kuya Daniel ang nakatanggap ng tawag at WhatsApp message mula sa debt collector ng online lending. Lumabas na ipinasok ni Kuya Daniel ang manumerong kontak ng malaking pamilya bilang emergency contacts nang walang pahintulot nila. Ano? Sa pagkakataong ito, talagang nagulat ako. Humiram si Daniel ng pera sa online lending at ginamit ang kanyang malaking pamilya bilang kolateral? Napakabobo na desisyon iyon. Ate. Kanina, tinakot at minumura si Tita Susan na maga-kolektor. Namola dahil hindi nakabayad. Si Kuya Daniel naman stalmo. Pay later. At cash loan na 10,000, sabi niya, para raw pambayad sa hotel sa Cebu kahapon. Ngayon, nagalit ang buong pamilya kay Kuya Daniel. Tingnan mo. Nag-zoom ang kamera kay Daniel na ngayon ay pinalilibutan ng kanyang galit na mga tito. Namutla ang mukha ni Daniel. Nakakandawtal siya sa pagsubok na makpaliwanag.
Ngunit nalunod ang kanyang boses, sa mamura ang kanyang sariling pamilya. Nakakahiya ka, Daniel. Narinig ang mahinang boses ni Tito Ben na umaling-aungaw. Nagpahiya ka sa pangalan ng pamilya. Dati, may Celestine. Lahat tayo'y ginagalang. Sigurado ang buhay mo. Ngayon, nagdala ka pa ang mangungutang sa pamilya. Nabanggit ang pangalan ko. Ngumiti ako ng bahagya. Sa wakas, napagtanto nila. Nasaan si Megan? Tanong ko. Naalala ang aking dating hipag na kaawa-awa. Itinuro ni Denise ang kamera sa sulok ng kwarto. Nakaupo si Megan mag-isa sa isang sulok. May hawak na paper plate na puno ng chicharon. Dahil hindi pa pwedeng kainin ang main course sa catering, mukha siyang spaylater at hindi inaalakan. Wala na siyang Dior bag o mamahaling sapatos. Nakasuot siya ang ordinaryong t-shirt. Tahimik lang siya kanina, ate. Pagdating niya, nag-confess siya na tinanggihan siya sa lahat ng trabaho. Tapos, siniraan siya ng malakas ni Tita Susan. Kaya pala, kung magtrabaho ka, dapat ayusin mo. Huwag mong sabihin na ang alam mo lang ay gumastos ng pera ngang hipak mo. Ngayon, damhin mo ang hirap sa paghahanap ng malinis na pera. Napakapait ng dila ni Tita Susan, komento ko. Dati, ang mapait na dila na iyon ay madalas na umaatake sa akin. Ngunit ngayon ay bumalik at umatake sa kanila. Oh, ate. Ay, nga pala. Umiyak si Tita Rose kanina sa harap ng mga kamag-anak. Sabi niya, kasalanan lahat ni Celestine. Si Celestine ang nagpahirap sa amin. Gumamit siya ng mangkukulam para isara ang swerte ni Daniel. Tumawa ako ng malakas nang marinig ang nakakatawang akusasyon na iyon. Mangkukulam? Ang pangalangang mangkukulam ko ay pagsisikap at financial audit. Sabihin mo kay Tita Rose, hindi na kailangan ng mangkukulam para sirain ang isang pamilyang ang pundasyon ay buhangin. Tanggalin mo lang ang ATM. Guguho na mismo. Sang-ayon na sang-ayon. Ate. Sihin na ate. Lalabas na ako rito. Hindi ko na kaya. Ang init ng hangin sa loop. Gusto ko lang sabihin, Ate Celestine, tamang-tama talaga ang desisyon mo sa annulment. Sila ay lumulubok na barko. Huwag ka nang lilingon pa. Salamat din. Mag-ingat ka. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sige boss. Naputol ang video call. Inilapak ko ang aking cellphone sa mesa. Ang tanawin kanina ay lubos na nakapagbigay kasiyahan sa aking pagkauhaw sa katarungan. Dati, sa mga paluwagan na tulad niyon, ako ang madalas na nakakaramdam ng pagiging maliit, na pagiging hinuhusgahan, na pagiging hindi sapat. Ngunit ngayong araw, napatunayan na kung sino talaga ang haligi doon. Kung wala ang haligi na iyon, guguho ang bubong ng kanilang buhay mag-asawa at babagsak sa kanilang sariling ulo. Si Aling Rose na uhaw sa respeto ay ngayon napahiya sa harap ng kanyang nga kamag-anak dahil hindi makabayat ng catering. Si Daniel na mayabang ay ngayon hinahabol ng online lending at kinamumuhian ng pamilya. Si Megan na mayabang ay ngayon isang walang trabaho na kinakaawaan. At si Clarice. Nakulong na ngayon si Clarice sa gitna ng impyernong iyon. Napagtanto na nakakuha siyang ng tropeo na lumalabas na basura pala. Tapos na po ba ang tawag, ma'am? Magalang na tanong ng aking terapis. Opo, ate. Sagot ko habang ipinipikit muli ang aking mamata. Nararamdaman ang tunay na kapayapaan. Pakimasahe po ng mas matigas ng kaunti sa balikat. Ang mabigat na pasanin na dinadala ko sa loob ng maraming taon ay tuluyan nang nawala. Nang araw na iyon, ginugol ko ang aking oras sa pag-alaga sa sarili ko, hindi para sa sinuman, kundi para sa aking sarili. Umorder ako ng pinakamahal na pagkain, bumili ng alahas na gusto ko, at nagplano ng pagpapalawak ng negosyo sa Singapore. Nagsimula pa lang ang buhay ko. Samantalang ang buhay nila ay huminto sa punto ng pagkasira. Isang buwan pagkatapos, napakainit ng Maynila. Ang init ng araw ay sumasalamin sa mga salaming gusaling ang begese, na lumilihang ang ilusyon sa aspalto ng alsada. Ngunit, sa loop ng lobby ng Harvest Valley Foods Inc. Ang hangin ay sariwa at mabango.
Kakababa ko lang mula sa aking opisina pagkatapos ng marathon meeting sa mga investor mula Japan. Matuwid ang aking mga hakbang. Ang aking mataas na takong ay umugong ng may ritmo sa marmol na sahig. Sinamahan ako ng 2 assistant, at NG aking bago, at mahusay na secretary. Papunta kami sa labasan dahil kailangan kong habulin ang flight ko patungong Singapore ng hapon na iyon. Mas naging abala ang aking schedule sa negosyo. Kasabay na paktas na kita na kumpanya matapos kong klinisin ang mga internal na peste. Ngunit huminto ang aking mga yapak nang makita ko ang kaunting kaguluhan malapit sa reception desk. Please ma'am. Gusto ko lang po siyang makausap sandali. 5 minuto lang po. Pakiabot na lang po kay Miss Celestine. Narinig ang boses en elakin na nagmamakaawa, kalahating nagrereklamo. Pasensya na po, sir. Ayon po sa prosedure, hindi niyo po maaring makita ang CEO ng walang appointment. Saka po, ang pangalan niyo po ay nasa blacklist ng aiming security. Matigas ngunit magalang na sagot ng receptionist. Asawa niya ako. Ang ibig kong sabihin, dating asawa niya ako. May kontribusyon ako sa pagtatayo ng kumpanya na ito. Hindi niyo alam kung sino ako? Ang boses na iyon? Ang boses na minsan kong minahal, ay ngayong parang sirang cassette tape na nakakainis. Nagbigay ako na senyas sa aking asistant na huminto. Lumingon ako sa pinagmulang ng Bose. Dun nakatayo si Daniel. Ang kanyang hitsura ay talagang kaawa-awa. Nakasuot siyang gusot na polo sa likod, na parang hindi pa plansado ng maayos. Ang kulay ng kanyang pantalon ay kupas na. Ang kanyang buhok, na dating laging maayos sa mamahaling pomade, ay mukhang medyo mahaba at mamantika na ngayon. At ang pinakanakakagulat ay ang kanyang mukha. Mukha siyang 10 taong mas matanda. Ang kanyang eyebags ay maitim at makapal. May malalim na kulubot sa kanyang no na dulot ng stress. Hindi na siya nakasuot ng Rolex watch. Bakante ang kanyang pulso. Hindi na Italian loafers ang kanyang sapatos, kundi murang leather shoes na nagbabalat na ang balat sa dulo. Lumingon si Daniel at nakita ako. Agad na lumiwanag ang kanyang mamata, na parang nakakita ng oasis sa gitnang disyerto. Celestine! Sigaw niya. Sinubukan niyang sumingit, ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 security guard. Celestine, pakiusapan mo silang umalis. Gusto kong makipag-usap. Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang, pwede akong dumaan sa gilid at balewalain siya. Ngunit may bahagi sa akin na gustong tapusin ito ng buo. Isang huling paghaharap upang isara ang libro magpakailanman. Naklakat ako palapit. Ngunit pinanatili ko pa rin ang ligtas na distansya na humihit kumulang 2 metro. Ang aking arangang otoridad ay nakpaurong sa mga tao sa lobi ng zahan-zahan. Nakbibigay ang espasyo, pakawalan niyo siya. Utos ko sa security. Hayaan niyo siyang magsalita. Binitawan ang security ang kanilang pahawak, ngunit nanatiling alerto sa likuran ni Daniel. Nag-ayos si Daniel ang kanyang kwelyo ng awkward. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tinitingnan ang Balmain blazer suit na suot ko, ang Birkin bag sa aking kamay, at ang aurangang tagumpay na nakmumula sa akin. Lumunok siya. Celestine, nangingini ang boses niya. Ikaw, mukha kang masaya at asensado. Masayang-masaya nga ako. Daniel, napakalusok. Walang ekspresyong sagot ko. Mayroon kang 2 minuto bago ako umalis patungong airport. Ano ang gusto mo? Mukhang hindi mapakali si Daniel. Kinuyom niya ang kanyang nga kamay. Celestina, gusto kong huminging tawad. Nakamali ako. Nakamali ako. Sumpa, ngayon ko lang naintindihan na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Pagwawasto, mabilis kong putol. Hindi ka hindi mabubuhay nang wala ako. Hindi ka mabubuhay nang wala ang pera ko. Namula ang mukha ni Daniel. Hindi ganun, Celestine. Talagang namimiss ko ang bahay natin, ang luto mo. Si Clarissa. Si Clarice ay baliw, Celestine. Hindi siya marunong magluto. Ayaw mag-alagang bahay. Araw-araw nagagalit lang. Humihingi ng pera. Samantalang ako, hirap na hirap. Hindi siya tulad mo na understanding. Siya ay makasarili.
Tumawa ako ng bahagya. Niloko mo ako sa isang babae na ikaw mismo ang pumili dahil sa kanyang pisikal na anyo. Tapos ngayon nagrereklamo ka, tungkol sa ugali niya. Iyan ang konsekwensya, Daniel. Tangkilikin mo lang. Celestine, pakiusap. Humakbang si Daniel. Sinusubukang hawakan ang aking kamay. Ngunit umatras ako ang isang hakbang na may matalim na tingin na nagpatigil sa kanya. Gusto kong makabalikan tayo. Pangako, hihiwalayan ko si Clarisse. Palalayasin ko siya. Simula tayo ulit sa simula ha? Pangako, magiging mas mabuting asawa ako. Makabalikan. Ulit ko na may tono ng kawalan ng paniniwala. Daniel, nawala na ba ang utak mo sa online lending kaya hindi ka na makapag-isip ng malinaw? Napalundak si Daniel nang marinig ang salitang online lending. Alam niyang alam ko ang lahat. Ang kumpanyang ito, itinuro ko ang paligid ng marangyang lobby, ay bungangang aking pagsisikap. Ang bahay na tinitirhan mo, ang kotse na dating ginagamit mo, lahat ng iyon ay pasilidad mula sa akin. Wala kang ginawa kundi ang pumirma sa mga dokumento na hindi mo man lang binasa. Tapos na tayo. Tapos na tayo sa batas, sa relihiyon, at sa damdamin. Pero, Celestine, durok na durok ako ngayon. Puno akong utang. Ang kotse ko ay binawi kahapon. May sakit ang nanay ko dahil sa stress. Depres si Megan sa bahay. Kaya mo ba kaming makitang naghihirap? Nagsimulang magtaas ng boses si Daniel, na umaakit ng pansin ng ibang empleyado na dumadaan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang alas, ang pakiramdam ng awa, ang huling armas ng ngatalunan. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang nga mata. Dati, ang tingin na iyon ay nakakapagpalambot ng aking puso. Ngayon, nakikita ko lang ang kawalan at kahinaan. Kaya ba? Tanong ko ng mahina ngunit matalim. Nasaan ang awa mo nang niloko mo ako sa Tagaytay habang ako ay nagtatrabaho ng husto dito? Nasaan ang awa mo nang insultuhin ako ng nanay mo na baok? Nasaan ang awa mo nang ninakaw ngang kapatid mo ang datangang kumpanya ko? Natigilan si Daniel. Nakasara ang kanyang bibig. Wala siyang sagot. Hindi kayo nasira dahil sa akin? Daniel. Ipinagpatuloy ko ng may kalmadong boses na umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Kayo ay nasira dahil sa inyong kasakiman at katamaran. Tumigil lang ako sa pagpopondo sa inyong palabas sa buhay. Kung ngayon kayo ay nakdurusa, iyon ay dahil sa wakas ay kailangan ninyong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Mga paa na hindi ninyo kailanman sinanay para maging matibay. Sumulyap ako sa aking relo. Ubos na ang oras mo. Celestine. Pakiusap. Kahit ipahiram mo lang ako ng pera. Para bayaran ang online lending. Inistorbo ako tawing oras. Natatakot ako, Celestine. 100,000 lang. Papalitan ko mamaya kapag nakahanap ako ng trabaho. Nagmakaawa si Daniel. Ganap nang nawala ang kanyang dignidad. Mula sa pahingingang pagbabalikan, ay bumaba sa pahingingang utang. Umiling ako ng dahan-dahan. Nakaramdam ang awa ngunit hindi simpatiya. Awa para sa isang taong walang dignidad. Walang pera. Walang pagbabalikan. Walang tulong. Maging lalaki ka. Daniel. Harapin mo ang sarili mong problema. Huwag ka nang mahanap ng proteksyon sa likod ng paldangang baba. Tapos na ang ating usapan sa korte. Maging profesional ka lang, Sir Daniel. Tinalikuran ko siya. Nagbigay ng senyas sa aking asistan na umalis. Celestine, Celestine, huwag kang umalis. Celestine. Sumigaw si Daniel sa aking pangalan. Narinig ko ang mayapang ng security na pumipigil kay Daniel nang subukan niya akong habulin. Pasensya na po sir. Pakilabas po o tatawagan po namin ang pulisya. Narinig ang matigas na boses ng head security sa aking likuran. Naglakad ako palabas ang salaming pinto ang lobby patungo sa itim na Alphard na naghihintay na may umaandar na makina. Binuksan ni Mang Tonyo ang pinto ng may magalang na ngiti. Sa airport po, ma'am. Oo, Mang Tonyo. Patungo sa hinaharap, matatakong sagot. Nang umandar ang sasakyan. Papalabas sa patio ng Begeche, hindi ako lumingon.
Hindi ko nakita si Daniel na marahil ay kinakalatkat palabas o umiyak sa bangketa. Ang kanyang imahe ay lumabo na mula sa aking buhay. Tulad ng dumi sa salamin ng bintana na inalis ng tubig ulan. Nagsimulang umulan ng mahina sa Maynila. Tulad ng araw na lumabas ako sa korte. Ang pagkakaiba lang. Ngayong araw, wala ng kalungkutan. Ang naroon ay isang napakalaking ginhawa. Ang langit ng Maynila ng hapong iyon ay kulay abo, ngunit para sa akin, mukha itong maliwanag. Ako si Celestine, ang CEO, ay nanalo sa labanan na ito nang hindi na kailangang dumihan ang aking makamay. Nanalo ako sa pamamagitan ng pagiging sarili ko malakas, independent, at walang talo. At ang pinakamahusay na paghihiganti sa huli ay ang mabuhay ng masaya at matagumpay. Habang ang nananakit sa iyo ay nanunot lamang mula sa malayo, nabubulok sa walang hanggang pagsisisi.